Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mundo ng showbiz, ang mga artista ay madalas itinuturing na mga modelo ng kagandahan, talento at tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanilang kinang sa harap ng kamera, hindi rin sila ligtas sa mga hamon ng buhay at batas. Sa Pilipinas, may ilang mga artista ang nasangkot sa kontrobersiya at krimeng nagresulta sa kanilang pagkakakulong. Ang mga pangyayaring ito ay nagiging tampo sa balita at umaani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sa pananaliksik na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga kilalang personalidad sa industriya ng aliwan na nakaranas ng pagkakabilanggo at ang mga dahilan sa likod nito at ano nga bang naging epekto sa kanilang karera at personal na buhay. Una ay si Robin Padilla. Nakulong si Robin Padilla noong 1994 dahil sa illegal possession of firearms matapos mapatunayang lumabag sa Presidential Decree No. 1866 na nagbabawal sa pagdadala at pag-iingat ng baril ng walang tamang lisensya. Nahatulan siya ng 6 na taong pagkakakulong at nakulong sa New Bilibid Prison. Sa kabila ng kanyang kasikatan bilang action star, hindi siya pinarampas ng batas. Noong 1998, siya ay binigyan ng absolute pardon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na nagpapanumbalik sa kanyang mga karapatang sibil, kabilang na ang karapatang bumoto at tumakbo sa halalan. Pangalawa ay si Ethel Buba. Noong Nobyembre 30 hanggang Disyembre 2, 2009, nakulong sa presinto sa Palawan ng dating magkasintahan na sina Ethel Buba at PBA player Alex Crisano matapos silang magkasakitan habang nagbabakasyon. Nauwi sa pisikal na konfrontasyon ng kanilang alitan kaya't dinala sila ng mga pulis upang maayos ang sitwasyon. Hindi ito ang unang beses na nasangkot sila sa ganitong kontrobersiya. Noong 2007, nagkaroon din ng isyu sa Boracay kung saan si Ethel ay inakusahan ng pananakit pero iginit niyang si Alex mismo ang nagpukpok sa kanyang ulo. Nagtagal ang kanilang relasyon mula 2004 hanggang 2008 bago sila tuluyang naghiwalay. Sa kasalukuyan, parehong may kani-kaniyang buhay at karera sina Ethel at Alex. Pangatlo ay si Matt Evans. Nakulong si Matt Evans noong Oktubre 2012 matapos ireklamo ng pananakit ng kanyang live-in partner na si Janelle Hickins. Ayon sa ulat, nagkaroon sila ng away na nauwi sa aksidenteng pagkakahulog ni Hickins sa hagdan. Ipinagharap siya ng reklamo kasama ang umano'y pagbabanta sa kapatid ni Hickins. Nakalaya si Evans matapos magpiyansa at kalaunan ay na-dismiss ang kaso. Noong Hulyo 2020, muling inaresto si Evans dahil sa kasong hindi pagbabayad ng sustento sa anak nila ni Hickins. Ayon sa kanya, naapektuhan ang kanyang kabuhayan ng pandemya kaya hindi nakapagpapadala ng suporta. Nakalaya rin siya matapos magpiyansa. Sa kabila ng mga kontrobersiya, ipinagpatuloy ni Matt Evans ang kanyang buhay kasama ang kanyang asawa na si Riza Fariñas at kanilang pamilya. Pangapat ay si Krista Miller. Si Krista Miller ay nakulong noong 2016 dahil sa pagkakasangkot sa isang drug bust operation sa Valenzuela City. Nahuli siya dahil sa umano'y bentahan ng iligal na droga. Ngunit noong 2018, pinawalang sala siya ng korte dahil kulang ebidensya laban sa kanya. Pagkatapos ng karanasan sa kulungan, nagkaroon siya ng mga realizations na nagpatibay sa kanya at ngayon ay bumalik siya sa showbiz at nakikipagtulungan sa mga proyekto laban sa droga. Panglima ay si Jinggoy Estrada. Si Jinggoy Estrada ay nakulong noong 2014 dahil sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam kung saan inakusahan siyang tumanggap ng milyong-milyong pondo mula sa mga peking proyekto. Noong 2024, pinawalang sala siya sa kasong plunder ngunit nahatulan ng bribery. Kalaunan, na-reverse ang hatol sa bribery at pinawalang sala rin siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa huli, hindi siya nahatulan sa mga pangunahing kaso. Pang-anim ay si Denise Cornejo. Si Denise Cornejo ay nakulong noong Mayo 2024 dahil sa kasong serious illegal detention for ransom laban kay Vong Navarro. Napatunayan ng korte na siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagplano at nagsanib puwersa para ikulong at saktan si Navarro, pati na rin ang paghingi ng ransom na 2 million pesos kapalit ng kalayaan niya. Kasama ng pagkakakulong, inutusan silang magbayad ng danyos.
Pang-7 ay si Karen Bordador. Si Karen Bordador ay nakulong noong 2016 dahil sa buy-bust operation kung saan nahuli ang kanyang kasintahan at mga illegal na droga sa kanilang kondominium. Inakusahan siyang tumulong sa bentahan ng droga pero iginit niyang wala siyang kinalaman. Noong 2021, pinawalang sala siya dahil kulang ebidensya. Pagkatapos, naging tagapagsalita siya para sa mga bilanggo na nais makatulong sa kanilang rehabilitasyon. Pang-8 ay ang Mocha Girls. Ang Mocha Girls ay nakulong ng 5 araw sa Malaysia noong 2015 dahil sa pagganap ng walang tamang work permit. Hindi sila pinayagang gumamit ng ilang basic na pangailangan habang nakakulong. Pinalaya sila ng walang kaso pero pinagmulta dahil sa paglabag sa regulasyon. Nilinaw ng grupo na hindi dahil sa kanilang performances ang pagkakaaresto kundi sa kakulangan ng dokumento. Pang-9 ay si Mark Anthony Fernandez. Si Mark Anthony Fernandez ay nakulong noong 2016 matapos mahulihan ng marijuana sa kanyang sasakyan sa Angeles City sa Pampanga. Inamin niyang gumagamit siya ng marijuana para sa kalusugan, ngunit itinanggi na pagmamay-ari niya ito. Noong 2017, pinalaya siya dahil sa mga procedural errors sa kaso at na-dismiss ang mga drug charges laban sa kanya. Pang-10 ay si Chris Kaiser. Inaresto ang singer-actor na si Chris Kaiser matapos tangkaing pumasok sa 2 condo unit sa Mandaluyong City. Pang-11 ay si Bong Alvarez. Nakulong din ang dating PBA player na si Bong Alvarez dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Pang-12 ay si Anton Bernardo. Si Anton Bernardo, isang dating bold actor noong 1990s, ay nakulong noong 2014 matapos siyang mahulihan ng shabu sa isang checkpoint sa Quezon City. Dahil dito, naapektuhan ang kanyang karera at personal na buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, kabilang na ang online scam at hit and run accident, umaasa siya na makabangon muli sa tulong ng kanyang mga kasamahan. Pang-13 ay si Dennis Roldan. Si Dennis Roldan, dating aktor at politiko, ay nakulong dahil sa pagkakasangkot niya sa kidnapping ng isang 3 taong gulang na batang Filipino-Chinese noong 2005. Siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong noong 2014 matapos mapatunayan ng korte ang kanyang sala sa krimen. Pang-14 ay si Erap Estrada. Si Joseph Erap Estrada ay nakulong dahil nahatulan siya ng plunder noong 2007 dahil sa pagkuha niya ng mahigit 545 million pesos mula sa illegal na transaksyon nung siya ay presidente. Siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ngunit pinatawad at pinalaya noong Oktubre 2007 sa pamamagitan ng executive clemency ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pang-15 ay si Sabrina M. Si Sabrina M, isang dating aktres ay nakulong noong 2016 matapos mahulihan ng shabu at drug paraphernalia sa isang buy-bust operation sa Quezon City. Matapos ang halos 2 taon sa kulungan, pinalaya siya noong 2018 matapos makipag-plea, bargain at pinatawan ng maikling sentensya, counseling at multa. Ngayon, handa na siyang magbagong buhay. Pang-16 ay si Dolphy Jr. Nakulong si Dolphy Jr., anak ng namayapang Philippine King of Comedy na si Dolphy sa kasong arson noong 1981. Pang-17 ay si Ronald Singson. Si Ronald Singson ay nakulong sa Hong Kong dahil sa pagdadala ng cocaine at Valium na illegal. Nahuli siya noong 2010 at nahatulan ng 18 buwang pagkakakulong. Dahil dito, nagbitiw siya sa pwesto sa Kongreso noong 2011. Pagkatapos ng kanyang pagkakakulong, bumalik siya sa Pilipinas at nag-focus sa negosyo. Pang-18 ay si Baron Geisler. Si Baron Geisler ay nakulong noong 2018 dahil sa pag-aaway at pagbabanta gamit ang kutsilyo sa kanyang brother-in-law habang lasing. Nagkaroon ng alitan sa pamilya at siya ay naresto. Minsan din siyang na-detain noong 2025 dahil sa paglabag sa lokal at ordinansa tungkol sa kalasingan. Kilala siya sa mga isyu ng alkoholismo pero nagsusumikap siyang magbago.